LLM model, naka-API kami via LLM. Gets mo na yan. Tapos, nandun siya sa, hindi ko alam kung paano siya naka-host sa atin ngayon, Josel. Pero, i-describe mo na, hindi, gets mo na yung Julius, di ba? Tapos, ina-access na lang namin yung API via doon sa front-end. Doon na kami nagchat-chat. Ibig sabihin, walang different platform tsaka ecosystem para i-access namin. Ibig sabihin, binilt-in na ni Josel sa loob. Lahat. Tama, Josel, di ba? Yes po. Naka-built-in na yan from the LLM all the way hanggang nag-build ka na lang ng front-end, tapos chinachat mo yung LLM na nagpa-prompt ka na, nagsisystem prompt ka na within the same platform, nagkikreate ka na ng system prompt na pinifeed mo doon sa LLM. Tama, di ba? So ngayon, ito yung malaking realization namin sa Higgs Field, tapos ito sana yung gusto kong gawin dyan. Pero, i-isolate na sana yung development, pero lahat nandun sa under the same structure. Ganito yung idea, Julius. Nung nag-Higgs Field kami, ang pinakamalaking realization ko doon, yung investment sa asset management, prompting, asset management, pinaprompt mo si Claude. So, basically, yung prompt na pinifeed mo kay Higgs Field, kinukuha mo rin kay Claude. So, si Claude yung parang collaboration partner mo sa lahat ng prompting, tapos ibibigay mo kay Higgs Field. Si Higgs Field, para mapalabas mo yung mga characters na dapat mo mapalabas. Kasi it's not a single, event eh. Ibig sabihin, lahat ng consistency ang importante. Yung world building, character building, personality, tsaka storytelling na kay Claude mo binibuild na pinapasa mo kay Higgs Field. Ang maganda lang kay Higgs Field, highly structured siya. So, pag nag-invest ka na kay Higgs Field, ng mga muka, ng mga face references, naiipon siya sa single session. Tapos yung single session na yun, mas dumadali later on na pag nagre-reference ka na, alam na niya yung character, yung mundo, yung world. So, naging consistent siya. Kaya isang malaking realization kasi sa akin yun, kung titignan mo yung okay po natin, Josel, it's for one client, ang investment ang lahat ng effort natin napunta sa UI UX, sa SaaS. Tapos kinabitan lang natin ng LLM API. Pero hindi tayo nag-aalaw ng world building. That's the same idea, world building. Nagigets mo, Josel? Hindi tayo nag-aalaw ng world building para mag-asset management. Tapos, ibig sabihin, hello? Hello? Yan, malinaw pa. Malinaw pa? Nawala na? Wait lang. Wait. Hintay lang. Hinarangan ako ng building. Josel, tingnan mo the entire effort that we did so far, okay po, napunta lang sa UI UX, ASR. Pero in terms of yung ang tawag doon, in terms of development for LLM sa use case ng business Filipino tsaka ng okay po, halos wala pa tayong investment, di ba? Parang kinabit lang natin LLM tapos naglagay tayo ng mga basic prompts. Tama, Josel, di ba? Ngayon, hindi na uubra yung dating ginawa namin nila Ryan, yung ganun style na maglalagay tayo ng mga system prompt, tapos yun na yun. Gusto ko sana gusto ko i-collaborate siya kay Rai, hindi ko na idadaan sa inyo. I-collaborate ko kay Rai. I-research yun. Pero, paano yung development? So, one thing yung UI UX pa rin na organize yung buong platform. Should it be a separate platform? Or ikakabit lang natin sa likod. Hindi ko, babalik na tayo sa system architecture. Pero yung pangalawa na gusto kong pag-usapan dito, yung pangalawa na gusto kong pag-usapan dito, Julius, yung nung si Higgs Field, di ba? Nag-world building kami, system prompt. Imagine mo isang customer lang kami, di ba? Pero nagawa namin highly accurate yung world. So same idea, if this is a B2B experience, bibigyan mo ng magandang structure for asset management tsaka world building. Ibig sabihin yung world, yung company nila. Gets nyo? Parang yung world building nila na yun yung ide-design for every company. Ngayon, ito yung gusto ko lang idagdag na bagong flavor. 'Di ba?
ang karamihan na sinaserve natin ang karamihan na sinaserve natin na AI muna dito sa Philippines, di ba? Pero ang LLM para siya nakatira nakatira talaga siya sa black box. Wala siyang idea ng time space reality. Oh, di ba? Parang Marvel Universe. Wala siyang idea ng time space reality. Hindi niya alam kung anong oras ngayon, hindi niya alam kung nasan siya, kung saan ka nagpa-prompt, di ba? So kailangan mo i-inject lahat yung reality na yun. Ang meron lang siya yung LLM knowledge niya. Susundan niyo pa? Yung black box sa LLM niya. So parang idea ko sana, at hindi ko alam nga kung i-advise niyo kung ilalabas to o sa loob. Imaginein mo, Julius, kunwari mag-hire tayo ng tao sa SP Madrid. Di ba pag nag-hire tayo ng SP Madrid, ina-assume na natin na marunong mag-Tagalog, gets mo, alam mo kung saan ka nakatira, alam mo kung anong petsa na, gets mo, alam mo yung political events ngayon. Di ba? So pag sinabi ko na kamusta ka na, hindi siya magcha-Chinese, magtatagalog siya. Di ba? Tapos pag nagtanong ka, cultural dapat nasagot niya sa Filipino. So parang dun sa world building na to, imaginein mo yung AI agents natin, Josel, na yung chat AI, bago pa i-program, malalim na yung world building niya sa Philippine setting, Philippine culture, tsaka sa isang specific industry. Ngayon, yung entire world building na, inisip ko sana siya platform. So, parang may mga prompt context engineers tayo, designers na tayo ng personality just for Filipino. So, pag kunwari, may default na tayo na in-attach sa isang okay po use case, even though blanco pa siya, wala pa siyang prompt ng company, Filipino na siya, gets mo? Cultured na siya, nag-world build ka na around him, around that person. Alam na niya kung anong petsa, alam niya kung nasan siya. Kung kunwari, multiple AI agents ginagaya sa SP Madrid, marami ng investment specifically for SP Madrid. Naintindihan ng SP Madrid before mo pa sila i-train for every particular task. So ngayon, medyo complex siya, kasi kailangan mo ng isang buong platform para mag-design eh. Tapos ina-attach na lang siya sa okay po. Gets mo? Parang i-API mo na lang siguro later on. Na itong AI na to, dineploy na namin to for this particular B2B setting. Tapos ikakabit. So kung okay po mo, Josel, content creation, recorder, dapat yung lahat ng prompting nasa labas, hindi nasa loob. Then isa pang malalim na development din. Ano opinion mo doon, Julius, sa inter-ID? Nasubaybayan mo? Basically, kailangan may knowledge na si LLM dun sa company na de-deployan natin. Hindi, tsaka default pa lang. Even yung default pa lang, hindi ka raw na LLM, wala na ibig sabihin, dapat hindi tayo nagde-deploy ng raw na LLM. Gets nyo? Ibig sabihin, kung kunwari, kunwari, knowledge na sa sir dun sa... Yeah, kunwari, magde-deploy tayo sa Dubai, hindi yun yung rectang galing LLM, lalagyan mo doon, tas prompt nyo na. Hindi na, that's not the approach anymore. In fact, marami na nga techniques ngayon eh. Pero ang point ko lang, dapat i-separate siya na engine, hindi siya dapat nakakabit. So, ang tanong ko sa inyo, should it be within, nandun ang development, tas lalagyan na lang ng parang subdomain extension to, o dapat separate, tas i-API na lang? Pwede Separate server ba to? Pwede sir na separate to kasi separate database to eh. Para tayong mag-build nung graph rag, parang knowledge graph nung application na dun muna dadaan yung question ni user. Tapos parang Google search. So parang rag din yung approach natin eh. Kung ganun yung gusto natin. So kailangan meron siyang itatap in na knowledge base. Tapos kukuha siya nung top results based on the user question. Tapos yun yung gagawin niyang context dun sa LLM. So ano siya, Magkaroon siya ng... so layered talaga siya, layered identity, layered prompting. Siyempre mag-start ka talaga sa pinaka-fundamental Filipino. Tas certain age, di ba? Siguro start ka talaga Filipino, certain age, certain intelligence naman given eh. Personality. Tapos default language, default local setting. Parang i-adjust mo siya sa ganun eh. Ang next kong question, paano yung development nito? Kasi one thing yung platform side, another one thing yung platform, another yung prompting lang. Iba ang focus ng prompting lang eh.
na everyday pinaprompt. Siyempre, magpa-prompt ka on top of the platform, hindi pa na-develop yung ano eh. Ano tingin mo, gawin na rin nila Ryan habang nagpa-prompt din sila? O dapat hiwalay? Kung gusto natin, teka lang, prompting tsaka yung building nung knowledge base. Hindi, yung knowledge base, isama mo na yun sa prompting eh. Ang crucial lang, hindi naman crucial, yung ano lang, yung magbi-build din nung app. Gets mo, UI UX lang. Wala yun sir, yung UI UX na tapos yung building ng backend. Oh, tsaka system architecture nun, dapat hindi na sila nag-iisip nun eh. Sa inyo ba ulit yun, Josel? Kaya ba yun sa inyo? Kasi nasa inyo na rin yung workflow ng vibe coding eh. Pwede kaya naman, sir. Diba? So yung prompting, so ngayon, hindi ko alam kung lilinisin mo to, mag-usap kayo nila Denzel, lilinisin nyo to, tapos ililipat nyo doon sa kabila. Gets mo, dapat naka-API lang yan eh. Itong pinaka-prompt. Oo, so bumibili ka ngayon ng default AI agent sa kanila. Parang ganun yung idea, bibili ka ng mga default local AI agents. So sasabihin mo dito, particularly kailangan ko taga Metro Manila. Metro Manila na customer support na AI agents. So, ibig sabihin, kunwari ako, client ako ng okay po, pipili lang ako ng tatlong setting ng AI agents ko. Very basic lang. Customer support, sales, o kaya, education lang. Kasi mo, customer support, sales. Actually, magfa-fall na nga under customer support yung education eh. Diba? Parang nag-educate din ng customer support, diba? Parang training, customer support, tsaka sales, dalawa lang ang AI agent. Ngayon doon sa customer support, ibig sabihin, parang bumili ka kila Ryan ng AI agent, tapos yun na yung patatakbuhin mo dun sa'yo. Ang sa akin lang, sir, ganito, if parang more on like information or prompting lang yun nandun sa gagawin, for example lang nila Mr. Right, hindi ba mas okay po siya if within the system na lang din? Hindi, kayo, babalik lang yun sa system architecture eh. Kasi, ganito mo siya isipin. Tingnan mo nito, Ray. Iniisip ko siya from a point of view na pwede kang magbenta ng mga local AI agents. So, not necessarily for okay po. Kunwari, gusto nila gamitin, diretso na sa mga website nila. So, dati, pinipilit pa natin, Ray, yung URL natin, subdomain, tapos i-iframe mo pa doon. Ba't hindi mo na ibenta as API? Diba? Ibig sabihin, system prompted na siya. Malay mo, gusto pa nila na sila na mag-base talaga ng UI nila. So, you have the freedom na meron kang separate na nagbebenta ka lang AI agent. Nagkataon lang, si okay po, yung mga businesses, onboard sila doon, tapos gagamitin nila yung content engine niya, tapos may mga default AI. Gets mo, parang yun yung partnership. Ano tingin nyo ulit? Tingin ko naman, sir, Sige lang. in case man may bibili ng AI agents, for sure more on like developers sila eh. Kasi, di ba parang sila mismo gagawa ng AI agent, I mean, yung let's say ng UI UX nila, ang bibili nila parang pinaka-backend side ng or prompting side eh. So baka mamaya, mas hindi, kumbaga, wala masyadong bumili. Eh, usually ang developers naman po kasi baka mas gugustuhin nilang mag-create ng sarili nilang AI agent. Hindi, tama. Tama yan, nag-agree ako, tama. Ang sinasabi ko nga, one thing yung default pa lang. Pero pagdating mo sa okay po, pwede ka pa mag-layer na maraming prompts. At least hindi mo na trinabaho yung paulit-ulit ka na, Filipino ka. Gets mo yung malalim na local setting. Yes, sir. Gets mo? So, kunwari, di ba ngayon may ginamit ka, kunwari, HR Angel na prompt. Pre-prompt, kailangan mo pa sa kanya i-prompt na Philippine. Ibig sabihin yung mga basic na applicable sa lahat, meron ng isang nagme-maintain na engineering team na binibenta siya via API. Ibig sabihin hindi ka nag-start sa zero, hindi ka nag-start sa LLM na zero black box na knowledge. Sisimulan mo siya doon. Ngayon, pagpasa sa inyo, ang tanong, paano nyo i-layer yung pinasa sa inyo na default plus na lang, ang tatrabuhin nyo na lang yung mga company prompts na lang. Company prompt, skill prompt, gets mo, magdadagdag ka na ng skill.
Yung kila Rai, unskilled, pero may cultured. Nagets mo yung difference? Cultured. So, tama pala, may prompt, sorry. Tama na may mga prompting ka dyan. Ibig sabihin, ipapatong mo na. Ibig sabihin, para nag-supply sa'yo sila Rai ng LLM na pre-prompted na. Ganun ang idea. Okay, sir, guess mo. Gets mo, Rai? May new feature kasi ako, hindi ko lang dinata siya na share. Partong dynamic prompt, sir. Pero I think the same, ano lang din siya, parang same idea lang din sa gusto nyo atang i-sabihin, sir. Itong dynamic prompt kasi, for example, itong talent specialist, pero tayo mag-attach ng multiple AI agents ito para kunyari. For example, mag-create tayo ng pre-prompt dito na before nila, kumbaga, ito yung magiging default prompt nila for these selected AI agents. Kunyari, mag-create tayo ng prompt na for under SP Madrid lang. Tapos, kunyari, SP Madrid prompt. And then nilalagyan na natin dito lahat ng details. Although hindi kasi siya more on text lang kasi ito ngayon, sir. So, pag maglalagay tayo ng pre-prompt dito, sir, or instructions na pwede natin i-attach dun sa mga AI agents under SP Madrid. Para at least meron na silang pre-prompted under that Madrid or parang tawag dito, naka-focus na dun sa pinaka-company nilang ganyan. Ganito siya. Hindi ganito. Wag mo na natin pangunahan yan. Ganito, Duzel. Wag natin pangunahan yan kasi ganito. Nung nag-Higgs field kami, kailangan nyo talaga may experience muna yung structuring ng prompts. Gets nyo? Ibig sabihin, kailangan nyo muna kung paano makita yung structure ng prompts. Kasi galing na kami sa mundo na yun, yung pre-prompt mo. Tapos yung pre-prompt mo hindi na ma-manage. Walang tumitingin sa loob. Gets mo? Tapos tapal-tapal na. Ang problema kasi sa prompt, ang hirap i-manage. Ang pinaka-issue mo dyan, mahirap i-manage. Kasi once na naturo mo na doon sa AI, nagdagdag ka pa rin i-prompt. Wala namang audit trail, hindi yan code eh. Oo lang ng oo sa LLM, absorb lang siya na absorb. Ngayon, hindi mo alam kung paano na tumatakbo yung hallucination niya. Sa dami ng pinaprompt mo. So, nagtatambak. So, kunwari ako, isa from HR. Clinic ko lahat ng prompt mo, in-add ko skill. Feeling ko, tatalino ko. Pero hindi niya alam, sumasabog na doon sa loob ng LLM, di ba? So, ang pinaka-importante talaga dyan, babalik nga tayo sa AI alignment na may mga tao nagme-maintain. So, ito muna idea, i-reset muna natin. Mag-review muna tayo kung paano world building, prompt structuring ng Higgs field kasi actual experience na yun eh. Kung paano yung structuring nun, kung ano rin yung mga ginagamit doon ng mga kasi same na LLM models din yung sa likuran eh. Claude din ang ginamit namin. Pinalabas mula sa video model. So, ibig sabihin, simulan muna natin doon, mag-review muna tayo, yun ang isa, tapos hatiin natin sa dalawa. Alin yung layering ng okay po side, alin yung layering ng, ang ipapangalan ko na dito sa back-end, Convince AI. Yun na yung magpo-produce ng mga default na AI. Parang LLM plus AI na yun eh. Ano opinion mo doon, Julius? Parang pre-prompted LLMs na yun. Sa tingin mo may potential yun? Tama ba yung approach? Pre-prompted LLM. Yun yung sinabi niya, sir, di ba? Parang productized na hindi siya yung kung ano yung nilabas na model. Parang meron na sa initial prompt. Tama. Yes, I think meron kasi at least may idea na yung model. Hindi siya mag-i-start from zero yung mga users. Ang ngayon yung personality niya, kunwari dati ginawa rin namin nila Ryan, gusto ko i-cross over yung Ryan eh. Kaya ngayon dapat tapos na tayo sa lahat ng SaaS side UI UX, magfo-focus na tayo sa prompting tsaka user experience. Naalala mo doon, Ray, parang di ba pag nagchat-chat ka, karami ng mga chatbots ngayon hinintay ka lang mag-reply, hindi marunong mag-follow up, hindi nangangamusta. So yung mga ganun bang settings, okay po side na yun o doon yun sa side ng ng Convince AI? Hindi kaya kasi API lang kami, di ba, Julius? Dapat sa okay po naman yung design na yun. Yung nangangamusta siya, yung may mga gano'n na nagtitrigger ka ng mga ng mga new messages. Tingin mo, Julius? Kunwari, mini-measure mo lang na hindi siya nag-reply. Tapos kakamustahin mo lang. Personal platform. Sa part na ng platform, sir, kasi okay po yun. Okay po nun, di ba? Messages. Ang API, talaga API ka lang sa kabila, personality. API lang.
nagsusupply lang siya ng knowledge. So, ganito mo siya isipin. Ganito mo siya isipin, Josel. Pag chinat mo yung AI agent sa okay po, for the first time, kunwari inactivate mo default. So may tinatawag na AI training, di ba? AI training, basically tuturo mo kung ano laman ng company mo. Properly decide na siya from the okay po side na kahit ano ibigay mo sa kanya, structure niya. Sa okay po side pa lang yun kasi ang gagawin ng mga tao, kina-copy-paste ng yung mga company materials sila, pero kailangan mo linisin. So may mga ganong element siya. Pangalawa, kunwari default siya, balik tayo ulit sa default. Wala ka pang tinuturo, chinat mo siya. Nung chinat mo siya, alam na niya yung may context na siya kagad. Sir, wala ka pa natuturo sa akin, you have to start training me. At hindi alam yon ng default LLM, ng walang pre-prompting. Nasundan mo, Josel? Yes po. So yun yung trabaho ngayon kasi talagang mafe-feel mo na walang alam ang mga AI ngayon kasi talagang mafe-feel na pinatungo mo lang na system prompt galing LLM. So sobrang old school na yung ano na yun, yung technique na yun. Iibahin natin approach. And syempre kailangan din to i-research ulit. Anyway, yun lang yung overall nito. Anong final? Si Jonathan tumatawag. Sandali, sagutin ko lang. Hello? Yes, Jeff. Yan, nandito si Jonathan. Magka-update lang ako about dun sa warehouse. Wait, tatawag ako ulit sa inyo. Patapos ako sa meeting. Sige, sir. Okay, sige, bye-bye. So anyway, kung nag-gets nyo to, balik na tayo ulit, dating gawi. I-convert natin yung kasi bagong mundo Higgs field eh. Kaya pala sobrang importante na maging aware tayo sa Higgs field. Kasi it's an AI na ginastosan natin na nakita ko talaga use case na may accuracy sa output. I mean, marami pang ibang version pero ang galing din kung paano niya ginawa yung accuracy na yon. And natuwa ako doon sa doon sa entire framework nung platform nila. Nag-gets nyo, yung approach, ang lupit ng approach kung paano niya ginawa accurate. Tsaka yung wisdom behind it, yung world building, asset management. Ang overall takeaway kasi dito, yung investment, time and investment to make it accurate. Before, parang hindi ko inisip na, hindi, system prompt lang yan pero it's not as simple as that Tsaka ang client dito, ang client mo dito, Josel, na imagine ko Ryan, ang client dito wala doon sa mga SMEs Ang client mo dito malalaking B2B. Kasi yung mismong time and investment ang kailangan magbayad malalaking companies. 'Di ba? Yung sa panahon ngayon hindi pa siya highly productized So ang tanong, sino yung magpapa-customize ito? And then you have to create a structure. Tapos yung create a structure na yon, yung cost of tokens, tsaka cost of engineering, yun yung pinakamahal. Cost of tokens madali dahil hindi naman to video models. Cost of engineering. O yun na. Gets? Julio, may question ka, Josel? May suggestion ka? May question ako, sir. Sige, May go. question po. Ang AI agents natin, sir, meron po ba tayong kinikreate sa site ng okay po or lahat doon na sa may world building or Sa world nila Mr. Right? Good question. Ang sagot dyan, from now on, walang hubad na LLM na irerekta. Gets mo? Wala pa kayo, sir. Walang naked LLM na straight from black box. It's a recipe for disaster yun. Kaya dalawa siya talagang meron kang malalim na investments. For example, ito bigyan kita example. Kunwari nasa coffee shop ka, nabentahan ko yung isang coffee shop ng AI agent. Tapos ini-imagine ko pang in the future may tablet tayo na AI na ilalagay na doon. Dapat ready to use na sila Bibigyan ko sa tablet. Alam mo yung para mga POS, yung may tablet na kagad. 'Di ba? Di-deploy mo. Ngayon, yung tumatakbo doon na AI, kunwari naka-Gemma model para local tsaka mabilis, ina-update mo. Pero yung Gemma model doon, pinapadala mo na rin ng system prompt na nakakonekta doon sa Gemma model nila. Gets mo? Ibig sabihin, ngayon, pag chinat mo siya, alam na niyang nasa coffee shop siya. Gets mo? Nag-world building ka na kagad sa kanya. Alam niya nasa coffee shop siya. Alam niya nasa Ayala siya. Alam niya nasa Quezon City siya. Alam niya nasa pangatlong branch siya. Alam niya to. Ang wala pa siya, yung inventory na i-ano mo na lang yon, i-real time mo na lang yon.
ila-live data set mo na. And gets mo yung value nung ano, nagigets mo yung value ng world building. At babalik tayo world building, parang gagawang platform na may pagka-Higgs field, na nag-world build ka doon ng prompts. Pati mga images image model, pipicture mo yung itsura ng coffee shop, ibibigay mo yung layout, sasabihin mo kung saan yung banyo. So kailangan mo talaga ng platform to basically build that para makapag-world build yung mga designers. Nagets mo yung... Sir, kaya na pala nag-cut kayo sa tinanong ako. Nag-gets ko po, sir. So, i-confirm ko lang. So, go. Ang gantong mangyayari. Meron tayong agents pa rin sa okay po. Pero technically, wala na sila. Luisan. Parang wala silang... Ay, lahat sila may default Luis. from world building. Luis. Saan? Doon kayo world building. Tama. And then, if in case maglalagay tayo ng additional prompt, pwede pa rin tayo kay okay po. Right. Pero Yes, silang yes. default from world Yes. building pa rin. Yes. Ang okay po mo, ganito siya. Ang okay po mo, para kang okay po user mo, bumili ka ng, imagine mo, bumibili ka na ng mga pre-prompted na local AI agents. Yun ang tawag. Di ba? Pre-prompted Okay. na LLM AI agents. Pagbili mo dyan, konti na lang yung dinadagdag. At tapos, may personality pa. Iba rin ang prompting sa loob ng okay po. Kasi kailangan marunong din siya mag-remind, marunong siya mag-follow. Pero, marunong na siya sumagot kaagad ng tama. Hindi siya sasagot na, hello. Pag nag-hello ka, ano sagot ng LLM? Hi, anong matutulong ko sa'yo? Pero, pag sa atin, dahil kasi pre-prompted na siya, may personality, may mga guardrails na siya, pag sinabi mong hello, anong sasabihin niya sa'yo? Sir, wala pa akong idea about your business. Maybe you can take the time to train me. Gets mo, malaki yung difference, ibang-iba yung sagot. Yung isa, sasabihin niya, hello, how can I help you? Tapos tatanungin mo, sino si Jose Rizal? Si Jose Rizal, ay ganyan. Alam mo yung parang Right to that, basic na AI agent. Pero pag tinanong mo sino si Jose Rizal, Sir, I do believe wala pa akong knowledge. Ginagawa mo ba akong educator tungkol sa school, customer support, or is this just a random question? 'Di ba? Tas ang mga prompts mo pa doon, marunong siya yung parang ginagawa ni tawag dito, ni Claude, mahilig siya mag-validate kung tama tong mga assumptions ko. Nawala rin yun sa basic. So, i-build mo yung specific na na personality plus skill. Siguro yung skills ibabaw na ni I'm not sure kung nasa yung skills specifically. Kung okay po side o convince side. Okay? Yes po. Last sir, meron pa ako. Okay. Yung si world building sequence based AI. Diretso ka lang. Tapos yung sa development sir, sino po yung mag-create sino mag-development sir? Eh di, kung yung UI UX kayo ulit, mag-usap kayo. Kasi gusto ko ang focus lang nila, Rai, puro engineering tsaka prompting. More on back-end side. Back-end. So, Personality. ganito mangyari sir, parang development sa amin. Pero Oo, para centralized na. Kasi mas mabilis kayo sa vibe coding eh. Mas mabilis ka sa UI UX. Sige po. So ito, desktop mode lang to sa Convince AI. Huwag nyo na to problemahin. Tsaka hindi ito maselan sa UI UX. Gets mo? Puro developers lang to. Sige sir. Basta may structure lang kayo to work on. Sige po. Okay? Julius, gets naman? Pa-support na lang kung anong tamang approach. Yes, sir. I-build na lang nila sa AWS. Tsaka rin to, yung pwede kang mag-deploy ng Gemma sa local. Kunwari, may iPad, i-deploy mo yung Gemma na dun sa loob mismo. Pwede rin. Tapos feed natin yung prompt sa... Ganda nun. Pupunta ako sa direksyon na yun. Hardware ka, nagde-deploy ka ng mga, parang POS devices. Diretso ka lang sa dulo. Okay. O yun lang. Gets nyo nun. Ano tayo? Day 1. Papadulo. Hello. Last pala sir, last. Sige, go. Go. Mr. Josel. Yung
yung model ba na gagamitin natin doon is nakadikit pa rin kay okay po, and then yung nasa world building is yung prompts lang or yung parang information lang. Ulit, sorry na, hindi ko narinig. Ano yun? Isa pa. Yung lahat ng sa world building, prompts or information lang, wala tayong Grabe, napuputol ka. Isa pa ulit. Isa pa ulit, napuputol ka. One more. Yung wala tayong AI model sa loob ng world building or the convinced AI. Yung LLMs natin okay po lang siya. Baliktad. So, retrieve natin from convinced. Ano ba? Wait. Ang sasabi mo ba yung design o yun yung current setup mo? Ano bang tanong mo? Ang tanong ko kasi, di ba, sa current design kasi, okay po di ba yung models natin? Tama. And then pati yung prompts. Tama. Ang question ko, sir, if convinced AI or yung convinced AI lang is yung prompts or prompt blocks lang or information. Hindi. Ililipat mo yung LLM mismo. Sinusupplyan ka na LLM. Inisip ko nga dyan, kasi dalawa naman domain natin eh. Pwedeng isang naka-subdomain na lang siya eh. Para isang brand lang. Pwede naman. Para hindi magulo. Saan, Luis? Para isang ecosystem pa rin. Para wala nang ibang ecosystem. Pwedeng yun or pwedeng iba lang yung brand. Pero, the point is, keep it clean yung okay po, namimili ka lang ng pre-prompted LLMs. Ano bang tamang term sa pre-prompted LLMs, Julius? Check mo pati. Sa nagalasahan ko yung... Ano na? Ha? Grabe, nakatulog ako. Anyway, yun. Nakatulog ako sa ingay ng lahat. Ha? Preset models. Preset models. Local preset models. Ano pa? Mr. Jules, may question lang ako. Paano kaya yung Luis, maghanap ka na yung lang conversation dito, API kaya kasi di ba may dito sa parang area na. back and forth na conversation dito eh. Dito ka na magtrabaho If sa bibili tayo ng BGC, AI para agent sa dun kay mga convinced AI, dapat ba lahat pala yung response API, conversation API ni OpenAI? Oo. Conversing. Pagbabadry, iano mo lang, para isang i-HD mo lang. provide na knowledge. Right. Yes, So, mo. ang trabaho ni Okay po is to transfer tapos 1080p lang. string No? yung Parang gano'n siya sa nakikita ko. If ang LLM is nakaka-convince AI din, Gagawin ito. Saan ka ba, Luis? Natambak ng mga kotse. Luis, saan ka? Yep. Nakamit si Sir. Sunod na kanto. Sa left. Ano yung tanong? Ito? Oo, Left yung ka na daw building dyan. yan. Kita Left yung na. building na yan. Ano yung tanong? ano sir, bali, Magbababa. ang tanong ko sir, if i-extract mag-left ba natin ka na lang. totally itong Para- Dell Left Studio? ka na daw dyan. So technically, wala na po Asian tayong parang Century pinaka-Dell Center. Studio dito. Hindi, tatawid ka na. Tawid na lang ako. Naka-iOS na siya. Saan ba tayo babalik? Sandali wait. I-drop off ko na si Luis. Dito ka na kasi... Oo nga, sandali. Kaliwa. Oo. Sorry. Sabit ko yung sa likod ng truck. Doon tayo eh. Balik tayo doon. Makinig kayo. Ano yung tanong nyo? Isa pa ulit. Bye-bye. Wonky. Hindi, ganito sir, kasi po, Yung magkakaroon, baon mo, baka kasi magkaroon ng dadalhin, big kailangan mo development in terms of ang LLM natin naka-convinced AI, tapos ang Muntik na maano. I mean, ang AI agent natin naka-convinced AI, meron po kasi tayong back and forth Paano ng yan? conversation. Paano yan? So, pwedeng gawin ngayon is i-extract Paano yung yung kailangan pa ibalik? pinaka-feature Sandali. Ang gulo pa dito. Ang gulo. Yan. Game, malinis na. Isa pa ulit. Last, promise. Ayun sir. Eto sir, ang tawag dito. Oo, umatras ka ha. Magkakaroon kasi sir ng problem in terms of tawag ito, if bibili tayo ng Hindi AI mo agents from makindi, diba? convinced AI and then yung LLM natin na kay convinced AI. One way ba yan? O two way? Kasi sir, meron tayong conversational API or parang feature na conversational yung AI chats po. Eh may back and forth communication with OpenAI sir eh. So ang naging ang tingin ko lang sir na pwedeng gawin dito is i-extract yung pinaka-admin side ng okay po to a different platform.
Hindi, ano yan? So technically, Giselle, day zero pa lang naman tayo in terms of redesigning, redeveloping everything. So ano na lang yan, system architecture na lang yan na ano nyo. Architectural side na lang yan na pag-usapan nyo na lang along the way. Madali na yan. Gets mo, kung ano yung mas tamang architecture niyan, yun lang yung pag-usapan nyo. Pero yun na yung essence lang. Gusto ko lang pag-usapan yung essence lang na kailangan papunta tayo doon sa direction na na merong malalim na investment muna sa lahat ng default preset agents natin. sige po. Sige, sir. Sige po. Sige, sir. Gets mo, architecture na lang yun kung saan, kung dito ba, doon, alin ba, saan ang mas less ang latency mo, saan ang mas may long-term value, yung mga kung saan ang mas convenient. Pag-usapan niyo lang yan nila Ryan, tapos i-consult niyo rin kay Julius kung may confusion. Sila tayo. Sige po. That's all. Ano pa? Next question. Sige, sir. Okay naman na ako. Bali may... O yun na lang muna. Mag-meet na tayo. Basta ngayon, medyo gets na lang natin gets na natin overall direction natin for the entire AI agent world building natin. Very crucial yun eh. Para pag nagtanong ka, aware siya kung anong context din ng question mo. Hindi yung Saints na dito. hindi yung totally zero idea siya kung ba't ka nagtatanong. Gets? Hello? Yes po. Okay. O yun lang, Julius. Yes, sir. Thank you. Salamat. Okay, bye-bye. Sige, sir. Thank you. Thank you po.